Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 30, 2025 at tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Josue, chapter 5, verses 9 and verses 10 to 12. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho at ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkaing inanin nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ika-4 na linggo na po tayo ng Kwaresma at ang linggong ito ay tinatawag na Letare, isang salitang Latin na isinalin din sa Ingles na ibig sabihin ay rejoice o magalak. Ito ang panahon kung saan nasa kalagitnaan na tayo ng ating pong 40 araw na paghahanda at ang panawagan anuman ang ating pong pinagdaraanan, anuman ang ating yung mga sakripisyo, anumang hirap ang ating nararanasan, ay mayroon pa rin tayong dahilan para po maging masaya. So ito sana nawa ay mapagtuunan natin ng pansin sa panahong ito ng ika-4 na linggo. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ni Josue ay binaalala dito yung kalagayan ng mga Israelita at sabi nga mula nang sila ay ilabas sa Ehipto, binibigyan sila ng Panginoon ng pagkain, yung mana, yung tuwing umaga umuulan ng hamog at ito yung kanilang nagiging pagkain. Pero sa pagkakataong ito, sabi sa unang pagkakataon sila ay kumain ng sinangag na trigo at tinapay na walang libadura, mula din naman sa kanilang inani, pagkaing inani na. At kumbaga, isang dahilan nito para sila po ay magdiwang, sila ay magsaya, dahil natapos na ang kanila pong paglalakbay at sila po ay pipirmi na sa isang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero nawa, sa linggong ito, gaya nga ng nasabi ko, Letare Sunday, rejoice. Balikan din natin yung mga panahon na tayo po ay, kumbaga, di ba, nalampasan na natin ang mga pagsubok, nalampasan na natin ang mabibigat na mga karanasan sa buhay. Huwag tayong manatili doon sa mga pangit na nangyari, kundi tingnan natin yung mga magagandang bagay na nangyayari din. Kasi kahit naman po na nakaranas tayo ng hindi maganda, mayroon pa rin namang mabuting o magandang makikita sa sitwasyon na iyon. At yun yung kailangan natin mas tingnan para tayo po ay maging masaya. Kasi kung lagi tayong magdidwell doon sa nakakasakit, sa mga pangit, malulungkot talaga tayo. So hanapin natin, tingnan natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Maraming dahilan para tayo malungkot, pero marami din dahilan at marami tayong makikita para maging masaya. So ngayon, ika-4 na linggo, rejoice! Magalak tayo dahil nalalapit na ang nalalapit na ang paggunita natin ng kaligtasang ihahandog sa atin ni Jesus. Gusto niya tayong tulungan, gusto niya tayong maligtas. At yun,
yun ang ating pong pagtuunan ng pansin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.